Magandang araw sa ating lahat and welcome to the second episode of PMCFI's Volunteers Podcast. Ayan, so again, I am Dr. Cherry and nandito po ulit yung magandang co-host ko, si Brigadier General Manzano, ma'am. Good morning, good day. Good day, ma'am. Yeah, magandang araw, Doc Cherry. And How are dito you na naman today, tayo. ma'am? I'm good. Thank you ulit sa lahat ng mga sumasabaybay sa ating podcast. At marami po kaming mga kwento na naman ngayong araw na ito. Yes, exciting yung araw na to. And again, kung naalala po ng mga viewers po natin and ng mga audience po natin, last time, guest po natin si General Saban. Yes, but andito din po ulit siya ngayon. Co-host naman siya. Ayan, sir. Good day, Magandang sir. araw, Cherry. Yes, Thank you again. Yes, welcome back, sir. Masayang-masaya ako at nandito na naman ako. Oo, sir. Kasi, sa naalala ko, sir, may tumatak po sa isipan ko nung last na sinabi niyo po during our first episode. Sabi niyo po, sir, volunteers po ang Marines. Opo. Ever since the Marine Corps was organized, ang kinuha lang nila are those who volunteer. Hindi pwede yung, you are assigned to the Marines. Hindi pwede yung gano'n. Oo, dapat na So, you have to hand. raise your hand and then report to the Marine Barracks for training kung gusto mong maging Marines. Oo. So, talagang the few, the proud. The few, the proud, yes. We do not accept half-hearted lang. Kailangan volunteer ka. Yes, exactly. Kasi ngayon, sir, I believe that our volunteer, another volunteer Marine soldier na guest is kasama niyo po ng matagal? Yes. Oo, magaling na opisyal ito. Sa larangan ng intelligence, operations, and commandership, of course. Napakaganda ng samahan namin and with his help, dahil naging staff ko siya na matagal, at saka alam mo, anytime na tawagan ko siya, volunteer kagad siya. Agad. Oh, grabe. Oo, kahit wala pang orders, nandun na siya. Talagang volunteer talaga. May heart ng volunteer po yung kasama po natin or guest po natin for today. Yes. And also, ang alam ko po, sir, sa PMCFI, kasama din po niya yes, siya. Nag-volunteer din uli siya as a board of director ng PMCFI. Yes. Would you like to introduce him, sir? Yes, our guest for today is a retired colonel. Dapat nga naging general siya. He was a brigade commander when he retired. He was the commander of 4th Marine Brigade. Yes. And matagal siyang naging intelligence officer ko. Matagal na yung samahan niyo, sir? Well, nagkasama kami way back pa nung, alam mo, nasa Presidential Anti-Organized Crime Task Force kami noon, nung panahon ni Senator Lacson. Kami ang PAOK Sulu. And ang dami naming accomplishment doon na mismo si Senator Lacson ang tumatawag sa amin pag meron kaming mga accomplishments. Oo. Hindi siya lumaki sa office. Most of his career, nasa field siya. So marami po ata din siyang magiging kwento, sir, para sa atin, no? Ay talaga. From the very start ng career niya, maganda yung mga bihira, yung mga ganitong tao na nagbo-volunteer. So tawagin natin, sir, yung ating guest for this please, day. Cherry. So let us all welcome Bijan ba tawag ko sa kanya, sir? Gawin ko bang General, sir? Yes, pwede. Oo. General Songano. General Ernani Songano. Sir,
day, sir. Welcome to our... Join, please. Ayan, talagang dala-dala pa rin nila, sir, yung pagiging, nila, no, kahit retired na. Meron pa rin po yung, Pagbibigay respect. Yeah. Oo, Good nandyan morning, yan. sir. Good morning sa ating lahat. Sa mga tagapakinig. Good morning, sir. Also, good morning, Ma'am Cherise. Yeah, And good morning. Doc, good morning. Sir, good morning. Good morning, Doc. And ang alam ko, sir, you are a proud member of Marine Officer Basic Course Class 12 Yes, of yes. the Philippine Marine Corps. Yes, product po kami ng Naval ROTC. And then we volunteer to the Marine Corps. And Doon then pala kayo we took up nanggaling. our Marine Officer Basic Course kasi lahat na mga pumapasok, lieutenants sa Marines, dapat dadaan ka sa Marine Officer Basic Course. I-indoctrinize ka talaga muna sa Marine culture. Tapos, sir, naging brigade commander po kayo sa 4th Marine Brigade. Yes, after almost 3 decades, kasi I retire more than 3 decades in the service. So, kailan po tayo nag-retire ulit, sir? I retired last December 21, December 13, 2021. And I retired in the headquarters of my brigade in Sulu. So ngayon, sir, since retired na po tayo, kumusta naman ang buhay-buhay natin, Okay lang. sir? Retired but still May not retired. pinagkakaabalahan po tayo ngayon. Oh, busy pa marami. rin. Most of our activities, maliban sa may konting business, mga volunteers pa rin. Like here in the Marine Corps Foundation, we volunteer to help. Sabi nga ni Sir Saban, lagi po kayong nagvo-volunteer. Lalo na pag Oo. isang tawag lang daw po kayo sa kanya. Kailangan yan. Kultura namin yan sa Marines na Yes, don't wait to be kumbinsihin ka pa. Once your senior will tell you join ka sa yes sir. Sa Marines Totoo walang yun. no sir. Totoo yun. Kailangan, yes, sir. Magmula nung junior officer pa si Colonel Songano, magkasama na kami. There was a time na naging task force stander ako sa kaki-create lang ng task force stander sa Basilan, kasagsagan ng gulo doon. Wala man lang akong staff na binigay. So, wala akong ibang naisip kung di si Colonel Songano. Sabi ko sa kanya, tinawagan ko siya, Nani, samahan mo muna ako sa Basilan. Kasi mag-isa lang ako pupunta doon sa Basilan. Wala pa akong tao, wala akong staff. So, tinawagan ko siya. Always, kasi sa akin at sa ibang mga officers, syempre yung pinagkakatiwalaan mo, talagang tatawagin mo rin. And at that time kasi, meron ka na yatang assignment noon, di ba, Nani? Ang assignment ko sir is Marine Forces South. So, ito pang nakakatawa kasi nung na-relieve si sir as brigade commander because I was his G2, gusto ko na rin lumipat sa ibang unit. But yung nag-assume na brigade commander, pinakausap ako sa kanya kung pwedeng ma-retain ako sa brigade. So, sa akin wala namang problema. Sabi ko, sir, okay lang. If you want, kung gusto mong ako maging intelligence officer. So, na-retain ako. Pangako niya sa akin, 3 months lang. So, inabot ako ng 4 months. Binitawan niya rin ako. And then, masayang-masaya ako because in my career, for more than 20 years, ay malilipat na ako sa Zamboanga, ay mapalapit ako sa bahay. 1 week pa lang ako doon, tinawagan na ako ni sir na sama sa akin, sama ka naman. And then, nung pumunta kami ng Basilan, nung umuwi ako sa Zamboanga, sa bahay, sabi ko, mukhang malipat naman kami sa Basilan dahil may another mission. Sabi niya, 1 linggo ka pa lang sa Basilan ka na naman, sabi ng asawa ko. So, ay ganyan talagang buhay ng Marines. Volunteer. No? Volunteer. So, okay lang. Naging masaya na rin yung aming mission doon. Oo. As a senior officer naman,
Siyempre, pagka may binigay sa yung task, mission, to make sure that you can accomplish your mission, pumili ka rin ng tao na makakatulong sa'yo at alam niya kung ano yung gagawin niya. Hindi yung kukuha ka ng tao, tuturuan mo pa, parang aksaya na ng panahon yon. Yung Parang- magkakilala na rin kayo, sir? Yung parang isang isip na yung kaano Yes, mo na. yes. Kasi way back in the 90s, nung maraming kidnapping sa Sulu, intelligence officer siya ng battalion, sa 2nd Battalion. Ako naman, I was appointed as the commander of the Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa Sulu. Task force nga so wala ka pang tao. You have to form your own unit. Kumbaga sa hinihiram ko lang siya sa batalyon niya. Lahat ng mga tao ko noon, hiram sa ibang unit. So, ganun yung task force. Intended for a task mission. So, magmula noon, lagi na kaming magkasama. Kaya nga, sir, dito sa PMCFI ay nag-volunteer ulit siyang sumama sa'yo. Yes. Ganyan ang volunteerism sa Marines. So, Yeah. hindi lang yun pala. By the way, magkasama rin kami sa tinatag namin na security agency. Siya nga ang general manager. And this agency caters to retired Marines. Specifically, binuo namin yan so that pag nag-retire yung isang Marine at gusto pa niyang magtrabaho, mayroon siyang pupuntahan. At kasi alam mo, noon maliit ang sweldo at ang pensyon talaga ng sundalo. So malakas pa siya, nag-retire na. Kulang ang pension niya, so he needs to look for another job. Oo, maganda nga yan, sir, no? Para makatulong po. Kung kahit wala na sa serbisyo, meron pa rin po tayong maitulong sa mga... Yes. Sayang naman yung skills nila. Yes, Sayang oo. yung naaral nila napag-aralan dito. nila. Yung expertise nila. Experience. Kaya namin binuo yan para hindi sila maengganyo na pumunta sa ibang landas na hindi natin ninais. So, Tama, ang galing. Oo. Ano pong, And- sir, pwede bang malaman? Doc Cherry, hindi Yes, sir. nyo Yes, rin ma'am. natatanong, pero si General Songano was also part of the Naval Reserve Command before. Yes, before ako mag-commander ng 4th Marine Brigade, nagiging deputy commander ako ng Naval Reserve Command. Mhm. So, parang natuwa ako noon nung na-assign ako doon because dyan ako nanggaling. Diyan ako nanggaling sa Naval Reserve Command. Yes, exactly. As ROTC Yes, cadet, Naval sir. ROTC. Mhm. Oo. So dun po ba, nagkakilala na kayo nun, ma'am? Hindi, since way before. Kasi actually yung mga kinikwento nila ni Sir na sa Basilan, pinapadala kaming mga reservists doon. So Yeah. doon nagkita na po talaga kayo? Oh yes, kaya nga we work Magkakasama together. na. Matagal na si ma'am Yeah. nagbo-volunteer Oo. binibigay Kaya sila. nga, matagal na. Ang galing. Yung mga lugar na hindi mo akalain pupuntahan mo, nako, pinupuntahan namin. Yeah, and then actually nga, that's the reason why I also devoted a lot of time sa Marine Corps because nakita ko yung sakripisyo ng ating mga Marines doon sa area kasi dati talaga pinapadala kami through C-130, ganon. And then actually si J. Ruiz asked nga ng TV5, ABS-CBN, sabi niya, Sir, sabi niya kay Sir Saban, ni-utilize din ba niyo ang mga reservists dito sa Basilan? At that time, there was yung ambush. Yeah. Sabi ni Sir, yes, of course, she's a Marine. Ganon. Walang reserve, walang regular. walang Yes, reserve, kasi pero- dito nga din po sa Philippine Navy, sa Marines and sa sailors, dito ko po na ang respect po ng mga regular soldiers po natin,
they treat reservist as their own. Yeah, as Tropa po. equal, Totoo yan, hindi totoo yan. second-class Walang citizen. reservist po sa Yeah. atin po. Kaya Kaya nag-volunteer din yan na maging reservist ng Marines. ang ano ko po na appreciate nyo po talaga din yung volunteerism ng mga reservists to be a part of your ano. Kaya tinitreat nyo rin po kami as family and we are very thankful of that po talaga. So, going back po sa ano po, PMCFI, since you are currently under PMCFI din po, sir, ano po ang part niyo po sa PMCFI? Ako po ang dinesignate nila sa 3 pillars. One of the pillars yung Kabayanan Program. So, andyan yung mga ano program. ulit yun, sir? Yung ano, kasi nabanggit po ni Sir Saban yung 3 pillars last time. Karangalan, katungkulan, and kabayanihan. Kabayanihan. So, yung Kabayanihan Program, doon yun ka ang, po, sir. doon akong na yun sa akin ang na-assign, yung Kabayanan Program. So, maraming program din yan, yung mga financial program, sa mga natin, mga assistance natin sa mga retired and active, yung mga casualty natin na nangangailangan ng mga katulad ngayon, we have the scholarships doon sa mga officers natin sa Kabayanan Program yun. Under pala yun dun, sir. Yung mga mag-take sila ng masteral? Yes. Yeah. Under yan sa Kabayanihan Program. Oh. So maraming program ang Kabayanihan and alam mo napakasarap na yung mga active Marines, we are retired but we continue to help them to give them better future and magiging maganda ang karir. Kasi sabi ko nga, nung pumasok ako dito sa PMCFI, I talked to some of our scholars. Sabi ko, napakaswerte ninyo because mayroon kayong ganito. Sa aming panahon, wala kanya-kanya. Oo. So, Dati karangalan lang ang yabang ng Marines yung So we prepared them to be the good officer of the Marine Corps. So kumbaga, nag-level up na yung Marine Corps. So through the foundation, malaki talaga ang naitulong ng foundation sa kanila. Biro mo, mayroon tayo ngayon magagraduate, napakarami. So hindi pa ba basta-bastang eskwelahan ang pinasok, nasa Ateneo de Manila University. So sabi nga nila, sir, Ateneans na kami. So they are very proud. And mapapatunayan din natin yung sinasabi nila, yung Marines hindi lang pang intellectuals, not intelligence not essential. Now is must essential. So ganun ang Marines ngayon. So we level up kasi kailangan talaga. Then sa isang pundasyon na magiging magaling na officer balang araw, you have a very good foundation sa education kailangan. Exactly, Then sir. plus leadership, I think you will be an effective commander later on. Ano, sir, kasi natanong ko din po to last time kay Sir Saban, yung bakit mo pinili maging sundalo and Marines? My ambition ever since when I was young, talagang gusto magsundalo kasi early martial law babies kami. So naranasan namin, I was born in a very remote areas of Cotabato. Ang gulo naranasan na namin noon during the time sa secessionist. Hindi pa iminilip ang tawag noon. Ang tawag noon sa kanila ay black shirt. So I was 6 years old. So nag-evacuate kami sa isang lugar na safe. So we grew up our elementary days. Nakita namin gira dito, gira doon, may mga volunteers na mga mga civilian, yung mga ilagaan noon. So habang estudyante kami, doon sa likod ng school namin nagkakampo ang mga sundalo. So makita namin yung mga officers. I admire those officers. Sabi ko balang araw magsundalo din ako. When I graduated, before I graduated in CAT, kasi may CAT pa noon. Yes po. Nag-advance ako sa CAT kasi gusto ko mag-officer. So I was a CAT in 1978. CAT ako, first lieutenant ang ranko ko. So very proud ako. Sinapit talaga ang uniforme. Pero hindi ko pa alam yung Marines. Ngayon, may entrance exam sa academy, sa PMA. So I took the entrance exam. Umasa naman. Kaya lang, nung mag-medical na kami dito sa Manila, sa Bilona, so ayaw ng magulang. So pinababalik kami, pinababalik ako, gusto ng magulang ko pumasok sa na lang,
kasi Notre Dame graduate kami, private school, gustong ipasok sa kumbento para sabi niya magpari ka na lang kaya. Kasi we are devout Catholic family. Ang daming mga kamag-anak na mga madre, mga pare sa pamilya. Wala pang sundalo sa Wala pang family sundalo niyo, sir? sa pamilya namin. Sabi ko sa magulang ko, hindi ako magpari, mag-aasawa ko. So I joined the ngayon ayaw nila ako magsundalo. So kulang naman, alam mo, magsasaka lang ang magulang. Kulang sa sustento, hindi kami makapag-aral sa magagandang school. So ang ginawa ko, nag-take na lang ko ng other course, business, and then customs administration course. Nag-take ako ng advanced course sa Naval ROTC. So naging successful naman dahil naging corps commander ako ng Naval ROTC sa Notre Dame of the Jangas University, Mindanao Polytechnic College sa General Santos City. And then pinadala kami dito sa sa Cavite kasi noon may tinatawag na summer camp training. Pinapadala ko dito. So tuwang-tuwa kami. Imagine, galing ka doon sa remote area, dadaling ka dito sa Manila. Sakay ka ng barko, ano? And then, nung Naval ROTC kami, nakikita namin how the Marines wear their uniforms. Snappy DI. Ang DI namin noon, puro Marines. Kaya yung company namin, may White Cap Company, may Marines. Lahat gusto mag-Marines kasi nakita lang, ganda ng uniforme, snappy yung uniforme. So doon din ako, from the start, doon sabi ko, I will join the Marines. So after my summer camp, graduate na ako. So I volunteer to pumunta ng Manila. Sabi na magulang ko, anong gagawin mo doon? Sabi ko, isusugal ko ang swerte ko. Kasi parang, pero hindi nila alam na ambisyon ko talaga mag-military. Oh. Pagdating ko dito, I work with, because I passed the board exam sa customs broker, nagtatrabaho ako dyan sa Delgado Brothers. So madadaanan mo yung Naval Reserve Command, Naval District 2 pang tinatawag noon, ng 1989. Nakita ko may nag-i-exam. Nag-exam din ako, pumasa ako. So doon nag-start. So White Cap muna ako kasi customs ang course ko. So pinatawag kami doon sa IN1, dapat sa Coast Guard ako ma-assign. And then nung tinawag kami may isang araw na tinawag lahat na bagong CAD na officers. Tinawag kami doon. Nangangailangan pala ng mga lieutenants sa MBLT-9 na pinadala doon sa Agusan nung running after Colonel Noble. So kasi marami ng casualty ang Marines noon ng mga lieutenants, ganoon. So sabi ng IN1, I remember Captain Bantolo, the IN1, class 65. Sabi niya, wants to volunteer to the Marines. Volunteer na naman, sir. Oo. So, Kasi konti ang gustong sumali sa Marines. Nagtaas ako ng kamay ko. Pagtalikod ko ganun, wala man lang nagtaas sa kamay sa more than 20 kami. Ako lang nagtaas. Okay. Sabi niya, you prepare. Mamaya, doon na yung jeep ng... Sinundo na siya ng Marines. ako. Agad-agad pala, sir. And then, dinala ako dito. Pinareport ako sa headquarters kay Major Malasarte. Okay. You withdraw your Punta ka sa supply. So nag-withdraw ako doon, may baril ako, may suspender ako, may helmet. Tapos madaling araw, alauna, inakayin ako sa Villamor, ilipad pala ako papuntang Cagayan de Oro. Mag-join na sa Marines. Wala pa akong imbok no, wala pa akong MOBC, wala pa akong BC course. Ang background ko lang sa military is Naval ROTC. Grabe. So pagdating doon, may ano kagad. May gera kasi gera, noon. Hinahabol si Noble. Di ba? Rebelde si Noble. So, magagaling yung army yun eh. Army colonel eh. Mga Rangers yung naisama niya sa kudeta. So, yung army battalions ayaw siyang habulin. Yeah. So it needs another unit na hindi siya affiliated. Kaya Marines ang kinuha para habulin siya. So siya ngayon yung napadala doon. So sabi ko, grabe naman ito. Sabi ko, may labanan kagad. So after the mission in Agusan, dinala kami sa Manolo Fortits, Bukidnon. Tapos binisitahan na kami doon ng mga kasi tapos ng mission eh. Pero before that, nag-surrender na si Colonel Noble noon sa hospital doon sa tawag nito, Cagayan de Oro. And then piniri naman kami going to Basilan. Then 1992,
1991, nagbisita ang magulang ko doon sa Lamitan. Pero ano na ako noon, more than magwa 1 year na ako sa Marines. Pumunta ang mother ko, father ko, 2 pamangkin ko. Umiyak talagang mother ko, bakit ka sumali sa military? Marines pa. Umiyak siya. Marines pa. So, doon niya rin nalaman na may kamag-anak sa doon sa Lamitan. So, doon nag-start. Then 92, retraining. Tapos dito na kami. Assign naman kami dito sa Bulacan, then Infanta Quezon. Kaya masasabi ko na siguro medyo lucky din kami dahil during our time, early 90s, kami ang mga lieutenants na medyo multifaceted ang kalaban. Mayroong NPA, mayroong secessionist, may aboseyap, mayroon pang rightist. So, yung kasama mo minsan, di mo alam kung kasama mo talaga o talagang sa kabila. So, experience kami, naka-inkwentro sa aboseyap, naka-inkwentro sa MNLF, naka-inkwentro sa mga NPA. So, sabi ko, siguro mas swerte kami na mga officers noon kaysa ngayon. Kasi mas marami kaming experience sa internal security operations. Lalo na yung Land Batbitag. So, all the while, talagang sabi ko nga, nung naghihirap nasa bundok, sabi ko, parang mali atang pinasukan kong trabaho. Pero later on, kasi sabi ko, 5 years lang ko serbisyo, alis ako. Pero habang tumatagal sa Marines, masarap man ang buhay sa Marines. So, nakasanayan na rin. So, ang ganda. So, nakita ko na ang Marines ay parang sabi ko, very professional soldiers. At pag officer ka doon, platoon commander ka, talagang platoon commander ka talaga, ang respect ng tao sa'yo. Ng disiplina, nandyan. Kaya, hindi na ako, talagang tuloy-tuloy, hindi na ako umalis sa Marines. And, ayun, yun ang umpisa. Of course, na-assign din sa ibang lugar. At saka, kung hindi ako nag-Marines siguro, hindi ko rin naikot ang Pilipinas at hindi rin ako nakapag-aral sa Amerika. So, yun din ang prize siguro. Napasalamat din ako. By the way, magkasama rin kami sa Amerika. Nakita ko, magkasama na kami sa Amerika. Ulit siya, sir? By chance. By chance. Pero magkahiwalay yung namin, eskwelahan. Marine Corps University ako. We saw to it na magkita kami either midway or dadaanan ko siya. We spend Christmas dun sa Florida. Pag weekend, I drive about 6 to 7 hours from my school. Papunta doon kay Sir. Mag-meet lang kami doon. Si Sir naman mag-drive doon galing sa school niya sa Rhode Island. Doon kami mag-meet sa New Jersey. So, nung Doc Cherry, alam mo, nung nasa US sila, nandun din ako. Pero I was in California visiting my cousin. Ngayon, ayoko nang bumalik. I was applying for work na doon sa US. And may may results naman. May gustong tumanggap sa akin. Tinawagan ko sila, sir. Alam ko, lahat silang mga Marines na get together. Dapat pupuntahan ko sila. At that time, sabi ko na kay sir, hindi na yata ako uuwi. Ganon, dito na ako sa US. Alam mo, sabi ni sir, hindi, Cherise, umuwi ka. So oo. tuloy na rin ulit yung service mo dito, ma'am. Yes. So, kung hindi dahil kay sir, siguro if I decided, wala na ako dito. Hindi. Doon na po talaga yung buhay nandun na ako nyo. sa US. Naano ko lang kanina kasi yung about kay Sir, no, yung kasi nag-ROTC ka nga po before ka then walang training. Oo. Diretso ka na sabak sa Ayun na nga. C-130. Oo, C-130. Tapos sumakay ko C-130. Ako lang ang Marines doon. Mga Army officers. Tinitreatin pa nila ako. Sabi niya, ito siguro yung mga reinforcement ng mga lieutenant ito sa 9 Battalion. Nakita ko lang po kasi noon, sympathetic yung Army sa kay Noble. Siyempre, Army. So, walang ibang makakahabol sa kanila kundi another unit na mas dedicated. So, yung Marines ang pinadala doon. Kaya pala. Pero ang ko po, at least sir, meron kayong training man lang na nakuha from the ROTC. Yeah.
Marines kayo, naman ang instructor doon, kaya marami rin kami na bago kayo sumabak. Kasi, alam din namin yung mga emergency drill yes, oo. action drill Ang galing. So, ayun. At nung Marine Officer Basic Course kami, alam ko na yung mga yung mga tinuturo na yung mga sa tactics kasi sabi ko, Napagdaanan ko na actual. Kaya ngayon na nag-retire na kayo pareho ni Sir Saban at magkasama ulit kayo, not only sa Salty Boats. Yun nga yung pangalan nyo, sir, no, ng agency nyo po? Yes. Para mabanggit po natin, para if ever po may mga ibang Marines po na gustong pumasok, pwede silang mag-apply sa Salty Boots Security Agency Corporation. Yan po yung agency ninyo ngayon. Yeah, and kung sino man ang nangangailangan ng security, di ba? Oo. Just go to Salty Boots sa S7S. Oh, curious Yan. kasi ako, sir, kung bakit ang pinangalan nyo dyan is Salty Boots. Dahil Bakit lahat ba, sir? ng board of directors are Marines, retired Marines. So pag sinabi mo kasing salty boats, parang moniker ng Marines yan. Salty boats. Pag sinabi mo salty boats, Marines, kasi only the Marines wear a salty boats. From the sea to the shore. Yeah. From the sea to the land. Diretso. Diretso, walang nabisa niyan. Sulti-sulti na yung boats, pero tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy operation. salty na yan, sir. Kaya tinatawag na salty boats. Diyan mo makikita Walang yung hubaran. mga salty boats, yung mga shining boats, sa opisina lang yun. Sa opisina lang yun. Pag sinabi mo salty boats, kumbatan ka talaga. So, ganun kung bakit salty boats. Kasi we are all, and the board of directors ng aming agency, we are all Marines, retired Marines, and we are all unexperienced commander lahat. Kaming mga naging battalion commander lahat. Matagal na kayo magkasama, sir, no? Kahit dun sa pag-serve sa West Philippine Sea dati. Oh yes, yes. Again, when I became commander of Western Command, kinuha ko ulit si General Songano as my intelligence officer. Hindi mahirap magtrabaho pagka lahat kami we are in unison. Alam namin kung ano yung nangyayari sa isang lugar. Nung time na yun ba, sir, West Philippine Sea na po ba yung... No, I was the one who coined the West Philippine Sea. Really? Yan nga yung Yes, dapat malaman ng lahat na nag-umpisa na tawagin ng... Kasi every time na may mag-interview sa akin, they ask about South China Sea. No, we don't recognize South China Sea. We recognize West Philippine Sea. It was started kay Sir talaga. Na when he was a WISCOM commander na tinawag na West Philippine Sea, siya nagpapangalan and then inadapt ng Congress ng yun. Congress na. Pero it was started sa kanya talaga. Siyang, ako talaga yung... nag-coin ng West Philippine Sea. Whenever they interview me, I don't mention South China Sea. No, siguro ko konting Marines ang nakakalam dyan. Even the Philippine Navy. Ngayon, marami na. Dapat malaman ninyo na talagang si General Saban ang nagtawag Nagsabi ng ng West Philippine Sea. When he was a WESCOM commander, I was the intelligence officer. And then inadapt ng Congress, naging West Philippine Sea na. Kaya, so even in our reports then, hindi na namin ginagamit ang South China Sea. Yes, We always call it West Philippine Sea. Ang mas nakakaalam nga niyan yung mga Amerikano kasi tawa sila ng tawa. Sinabi ko na, no, it's not South China Sea, it's West Philippine Sea. Oo. May I know din, sir, why binago mo as pinilit mo din talagang because we don't want the word China in our territory. We want the Philippines to be there. West Philippine Sea. So we would like to assert na talagang sa atin yun. Sa atin yung West Philippine Sea yun. Kasi ang China noon, they say na kaya nga tinawag na South China Sea yan kaya amin yan. So hindi na South China Sea, West Philippine Sea na yan. Kaya pala. Kaya trivia po yan natin. Trivia yan, si General Saban pala ang unang-unang ng coin ng instead of South China Sea, West Philippine Sea na ginagamit natin hanggang ngayon. Galing. Ayan. So, sir, baka naman may mga maalala kayong dalawa po, sir, na mga kwento
ng mga pinagdaanan niyo po. Marami. Mahaba yung kwento. Oo. From the internal security operations hanggang sa West Philippine Sea. Marami. Kasi marami kami mga experience na like for example, particularly in Sulu. So, when I became a brigade commander, inadapt ko yung program, yung strategy ni Sir, yung tinatawag nilang 80-20%. 80 CMO percent and 20% combat operations. But not literal. Kumbaga, paano mo ma-identify ang mga kalaban? Paano mo malaman kung saan sila? Kung talagang hindi mo pwede i-apply kasi yung intelligence doon na pa James Bond ka kasi kilala ka ng mga tao doon. Hindi, Marines yan. So, padaanin mo siya doon sa 80% na kasama na CMO. Once you conduct the civil military operations, you can now visit enter the areas, mga restricted barangays doon na hindi nila pinapasukan. Kasi nagkakandak ka ng medical mission doon, all-in-one mission. So yun ang pagkakaalam nila. Pero actually, doon sa 80% na yun, siyempre, kung hindi dahil doon, hindi mo mapasukan ng lugar. Yes. So alam mo na ngayon. So na-convince mo ng tao doon, yung tao na ngayon ang magsusumbong sa amin kasi nakuha na namin ang loob nila because maganda ang pinakita namin May samahan na. Hindi yung gira-gira lang. Tama, sir. Yan ang Art of War. Art of War. Ni Sun Tzu na you can never win a war without the people on your side. So you have to get the people on your side, isolate the enemy. So napamahalang tao sa amin. Dati nung unang dating namin doon, ayaw nila ng sundalo sa area nila. Marines. Ngayon, nung battalion commander ako, nagre-request sila, Sir, pwede ba yung barangay namin lalagyan ng detachment? Kasi alam nila, pag may detachment ng Marines, mayroon ng uunlad ang barangay nila, mayroon ng business activity doon kasi may tindahan na Doon na bibili, mangungutang ang Marines, binabayaran naman. Binabayaran naman. Tapos, magkaroon ng business activity doon, tapos nade-develop ang barangay, ang area nila. Kaya, mga barangay officials, barangay captain, lumalapit sa amin, Sir, pwede bang lagyan yung barangay namin ng detachments? Kasi napupunuan namin ang mga kailangan nilang mga basic needs. Gamot, mga transportation. Malala ko noon sa Sulu, ang teacher, hindi makapasok, walang transportation, hinahatid ng Marines ang mga teacher. Ang galing. So, ganyan yung mga ginagawa namin. So, ang mga tao, nakikita nila na hindi gira-gira. Bakit ganito ang Marines? Hindi lang puro gira-gira. Hindi lang puro gira. Sa totoo lang, kinakantsawan kami nung una. Na wala na kayong ginawa, ayaw nyo na makipaggera. Kasi simo lang. Mali nga yung ngayon, in the end, kasi sa kanila, very tactical sila. Body count, ganyan. Sa amin, strategic yung approach namin. Kaya nga, sabi niya, kung walang transportation yung teacher, ihatid namin. Kung walang teacher, yung Marines ang maging teacher. Yeah. Totoo. Nagtuturo. I myself, nasubukan ko magturo sa grade 1 up to grade 6 na students. So, doon sa award ko sa Outstanding Soldier, isa na highlight doon, when I was assigned in Tongkel, hindi kasi malayo ang island ng Tongkel. Ang teacher darating doon ng Martes, uuwi ng Thursday. So dalawang araw. So ang ginawa namin doon, nagtuturo kami, pinupunuan namin, dalawa kami na isoko. So nirecognize kami ng DEX during the time, hindi DepEd. So naging awardee kami doon dahil doon sa ginawa namin na kami nagtuturo mga mathematics, mga simple math, spelling, English, mga ganon. So doon pumapasok yung yung intelligence essential. Yes. Na hindi lang yung mga muscles kailangan, lang kami. ano bang kailangan ng mga yes, aside from that kasi ang approach ng Marines constructive, hindi destructive. Yes. Kasi magmula nung tinyente kami, for so many decades, ito yung strategy. Destructive talaga. Yes. Pero nung in-apply namin yung 80-20, dun napalapit sa amin ng tao. We tried to determine kung ano ang mga problema ng tao.
And at that time kasi, the only recognizable representative of the government are the Marines. Sila yung nandun. Wala yung mga DPWH, wala yung DEX, wala yung ano. So, kung wala silang tubig, kami ang gumagawa ng water system. O kami ang pag walang kalsada, kami ang gumagawa ng kalsada. Sabi nga nila, hindi na niyo trabaho yan. Kung hindi namin trabaho, sino gagawa? Exactly. So somebody should initiate these things for the benefit of the people. Okay. Yun ang Diyan din po nakikita, sir, na hindi nga lang po kayo panggera, kundi nakakatulong pa kayo sa Community. sa community po. di ba may kasabihan nga sa Art of War, the acme of victory is when you subdue the enemy without firing a shot. Exactly. Mhm. Galing yan, sir. Nakukuha namin sila dahil sinasamahan namin sila. When we were able to do that, ito yung mga resulta. Na-deny namin yung kalaban ng mass base. Kasi yung mga tao sa amin na kakampi. Na-deny namin sila ng terrain o kaya teritoryo. Yung mga tao na mismo nagsasabi sa amin, walis na kayo dito, ayaw namin ng gulo. Pangatlo, nung na-isolate sila, mas madali nang matarget sila without collateral damage. Yes. Kasi yung collateral damage ang nagpapadami ng kalaban. So, napipinpoint namin sila and na-neutralize namin sila. And this strategy na ginagawa namin nila General Songano was adopted by the whole AFP. Yan ngayon ang ginagawa. Sinasabi na whole of nation approach Dati na ngayon. kinakantsawan kami pero eventually nakita nila na lahat ng mga top leaders ng Abu Sayyaf, no other unit got them but the Marines. Galing. Because the people were on our side. So balik tayo sa Art of War. We applied the Art of War. We gained the victory. 80-20 nga nga. 80-20. And whenever ililipat na yung Marines, yung communities na ang nagsasabi, wag kayong lumipat, dito na lang kayo. Yes. Oo. Yes. So nakikita nila yung essence ng having Yes. military sa Yes. Kaya yung mga ginagawa natin sa PMCFI, ano lang yan, extension nung ginagawa namin. Yes, exactly, sir. So we can unit commanders kami. Yeah. Yun ang sabi ko, we can contribute our experience, leadership, lalo na sa mga bagong Marines ngayon na hindi nila naranasan yun. So, nakakatulong kami. Dito sa Marines kasi parang ako pagka makapasok na ako dito sa headquarters ng Marines, parang buhay na naman ako. Kasi you remember your past, tapos parang gusto mo balik-balik ka lang dati. Gusto mo i-renew dito yung nakaraan mo. And masarap talaga yung yung ano ng Marines, yung kumbaga we protect yung release ng Marines na yung brotherhood. No, na nandiyan ang mga Marines. Pag makikita ka lang uniforme ng Marines, naglalakad, okay na talagang your brother Marines is there. Oo. So nabubuhayan ka ngayon. So serving in the Philippine Marine Corps Foundation, parang gano'n ang gusto ko i-continue. Na yung nakikita mo Marines, serbisyo ka, nakakatulong ka pa rin dun sa junior mo, sa kapwa mo Marines. Ako, when I talk to the active Marines, tinatanong-tanong ko, kumusta kayo? So nakakontribute ka, lalo na yung lieutenants, nakakontribute ka doon sa experience mo sa leadership. Yung leadership kasi hindi basta-bastang kung mapag-aralan dapat na exercise mo talaga sa actual. Masabi mo lang talaga magaling ka sa leadership if you siguro masabi mo successful ka naging commander hanggang brigade commander sa area. Pero kasi sir, ang maganda, even after, kasi dapat sir, after your retirement, pahinga na lang talaga kayo di ba? But then, right now, until now, yung fire nyo po to serve and to volunteer, andito pa rin. And then, nakakatulong po tayo sa mga 80-20 na gusto nyong dati na talagang tayo sa mga communities. You are, yung PMCFI is a
channel na pwedeng makatulong ng dati na ginawa nyo? Kasi kayo lang po dati. At least ngayon may PMCFI po na tumutulong sa mga Marines din po na magawa po yung ma-accomplish ang kanilang yung mission. CMO na Alam mo, nung nasa war zone pa noon ina-identify namin kung anong problema ng mga tao. Kasi you should address yung root causes. Exactly. One of them is poverty, injustice, lack of government services, Basic needs. of the basic people. needs. Yan ang mga dapat i-address. Nakita namin doon na hindi yung Abu Sayyaf ang problema. Ito, i-address natin ito. Kasi pag nawala ito, mawawala din yung Abu Sayyaf. Nangyari yun. Imagine in Sulu alone, we were able to build more or less mga 80 schoolhouses. Yeah, yung roots, mahaba. Because we believe the long-term solution to insurgency is education. Correct. Yes. Exactly. Sabi nga namin nun, yung mga bata, pabayaan mo na yung mga tatay nila ng mga Abu Sayyaf o MNLF. Ito ang alagaan natin kasi ito ang future. Kasi yung mga tatay nila, they will fade away. We would like to change their mindset. Exactly. Oo. And So, kayo po yung nakikita nilang example din po na pwedeng ganito. Yes. And we were able to solve Abu Sayyaf. Yung sabi ni Sir na sa education, hindi ko pala naikwento sa'yo. When Saban was the brigade hanggang naging task force commit commander. Ako, when I was a battalion commander, I have 2 libraries, barangay libraries na ginawa. Para kasi nakikita natin yung mga libro doon, mga school doon, walang mga library, walang libro. Maraming mga nag-donate na mga donors na mga libro. So nagagawa kami sa mga barangay library ang tawag namin. Tapos mga sundalo namin, marami kasing mga Marines na education graduate na enlisted, iba nga board passer pa So mas magaling pa actually magturo kasi talagang board passer sa education. So yun ang pinapaturo namin. And then yun nga sa mga tulong sa barangay. May isa kong kwento na maganda rin na before I relieve as battalion commander, yung barangay captain doon nung nag-call kami, parang naalala ko kasama ata si Sir noon. Kasi sobrang tuwa nila na nalagyan namin sila ng water system. Biro mo, tumanda na siya, 70 plus years old. First time niya naka-experience na mayroong gripo sa loob ng free-flowing na tubig sa loob ng bahay niya. Nakasaing sila sa oras, hindi na mag-igib. Kasi malalayo yung igiban nila So nagkaroon kami ng water system. May hose na papunta sa bahay niya. Nakapag-shower na sa doon sa bahay niya, sa loob. Nung marilib ako, siyempre medyo malungkot siya. Tinanong niya yung si Jar Guerrero at tinanong niya kung pwedeng pwede ba lagyan ng ng monumento ang taong buhay kasi gusto niya ako lagyan ng monumento doon sa barangay. Kasi first time niya daw naka-experience na sa tandang niya. Sa tanda niya, doon may gripo sa loob ng bahay niya. Yung si barangay captain sir, yung mayari doon ng lupa na tinitirhan namin. So, ganun sila katuwa. Tapos nilagyan namin ng kalsada. So, alam mo ang nakakatuwa dyan, nung brigade commander ako, at the time na nasa Sulu ako, 6 battalions yung under sa akin. It's more than half of the Marines. Isang brigade lang yon. Ang maganda doon, lahat ng battalions nagko-compete kung sino ang pinakamagandang project sa community. Yung parang hindi na namin iniintindi yung Abu Sayyaf, iniintindi namin how to develop the communities. Yung Abu Sayyaf will come later na lang kasi mismong mga tao na rin ang magsusumbong or magtuturo sa kanila kasi they are fed up with the terrorism that they've been doing. So nakakatuwa kasi lahat ng Marine battalions hanggang ngayon, na-adapt na ng Marine Battalions ang CMO, Civil Military Operations. Although hindi namin kinakalimutan yung warfighting skills namin. Diyan pa rin yan. Sa amin, serbisyo sa tao muna. Exactly. Yun ang, Kaya nga sir, maganda yung PMCFI na tumutulong sa ganong adikain ng mga Marines natin din. Kayo na po ngayon yung kaagapay nila para magawa po yun. Yung CMO.
Yes, sa mga yes. ano. I'd like to mention also, maalala mo yung nandun tayo sa Zamboanga del Norte, sa ano, we brought books, di ba, para sa children. Yes. Coming from sa McDonald's, yung books natin. Yes, sir. McDonald's. Tuwang-tuwa yung mga bata. May mga pictures ako niyan na, kasi ako mismo, experience ko nung bata ako. Kaya nga sabi ko, I told our friends from US, nung bata ako, ang libro na nakikita ko, yung glossy ba, yung pictures, magandang ano. And then when you look at the pictures, napupunta rin yung mind mo doon na gusto ko makapunta dyan sa lugar na yan later on. Nagkakaroon ka na ng dream, nagkakaroon ka ng vision. Kaya yung kung bibigyan mo ng mga libro itong mga bata at nakita nila yung mga lugar na magaganda, they will have Drive. yes, may drive sila, may ambition sila na makarating dyan. Yes. Kaya nga, na may mundo pala May mundo sa pala labas. outside. Outside Sa the mga island. kung saan kanil- sila oo, nandito. kung saan sila. Yeah. Ang So, galing. Maraming kwento na mayroon din ako i-share no sa nung nagulat ako nung after may battalion commander, may nag-send na picture ng bata. Ang pangalan ng bata si Sungano. Kasi nubuntis pala ang asawa niya noon, nung barangay official na yun, nung pinagawa namin ang water system doon. So, nung brigade commander ako, nung mag-retire ko, dinala niya ang bata. Ito nga yung bata, si Sungano ang pangalan niya, pinangalan sa akin. Sungano yung first name, First name sir. niya. Oo. So, dahil doon kasi ina-idolize ka nila pagka once na nakakatulong. May nagawa ka sa May Pag may nagawa ka sa nagawa barangay nila. nila. Oh. So, nung pumunta kami doon sa Sitio Bunga na yun, mataas. Mahirap talaga ang tubig doon. So, pinagawa namin siya ng tangke doon. May water system. So, nung nanganak ang asawa niya, pinangalanan niyang si Sungano. So, malaki na ngayon. Siguro ngayon, 14 years old na ito, sir. Ganyan po tayo makakaano ng impact, no? Kasi sir, pag may impact po talaga yung ginawa ng mga it stays. Alam mo, may project kami doon, 12 kilometers na water system coming from the top of Mount Sinumaan. I think ngayon, in-improve na nila yun. Pero at that time, gera pa yun from the top, by gravity alone, pinadaan namin sa 4 na barangay hanggang sa baba. Hanggang ngayon sir, nandun pa yun. In-improve na nga nila. In-improve Yun lang. na rin yung ang sabi nga nila, yung sinimulan natin doon na imbakan. Kasi spring lang naman Spring yun. din. Lalagyan mo lang ng Pero parang potable. dam. Tapos lalagyan mo ng tubo para Umabot sa baba. Flowing. Yeah. Flowing. So, very Galing. simple project but malaki ang impact. Sa taong bayan kasi, di ba, basic needs, water, food, yun lang naman ang mga So, that's how we solve insurgency in that area. Yes. Kaya we are very proud na dito, pag binanggit mo, natuwa kami pag ngayon, ang Sulu ngayon, napagaganda na, wala nang gera. Pero we started that. We started that. We So, didn't, napagaganda. alam mo, we changed the strategy of the armed forces. Hindi lang puro bloodshed. Puro gera. Sila, kinakantsawan pa kami noon. Ba't hindi nyo natrabahoan? Hindi naman kayo karpintero, hindi naman kayo engineer, pero it's not that. Kahit na hindi ka engineer, kahit na kaya mong gawin yan, bakit hindi? And with all your network na pwede kang makahingi sa mga kaibigan para tumulong, yun ang talagang impact ng pagtutulong mo. Huwag mo nang hintayin na hindi, trabaho ng DPWH yan, trabaho ng Department of Education yan. Huwag mo nang hintayin yun. Nakikita mo na yung problema, try to solve it on your own, or sa tinatawag natin na mag-volunteer ka na lang, gawin mo yan. Tama. Wala pang noon. Wala pang brigada eskwela ang may brigada eskwela na kami. May brigada eskwela na kami Doon nun. talaga inadapt. Ako, I remember, doon nila Kasi inadapt ang ngayon, brigada eskwela. ginagawa din po Ginagawa namin sa nila. reserve yan. Kaya natatawa Brigada kami. Eskwela. Wala pang brigada eskwela noon. May brigada eskwela na kami. Oo.
Kami naglilinis ng school, nagkakakarpintero. Ayusin namin before mag-opening. Opening, oo. We're doing it now po. Continue, Yeah. kinontinue po namin. Wala pa yan sila, ginagawa na namin. Nagsimula yan. Brigada Eskwela. Pero most of the time, pag nakita nila kami kasi naglilinis na, sumasama na rin sila. Nagbabayanihan na rin. And if you do that, nagkakaroon ng camaraderie na rin. ano ba tawag nila dyan? Parang ownership ba? Ownership. Sense of ownership. Sense of ownership. Oo. So, infect ba yung volunteerism? Yes. Ano yan? It's really infectious, sir. No? Pag, Yeah. kasi dapat nga, nakikita naman kasi na may gumagawa. Tapos, susunod na po yung iba. Kasi, ganun naman po sa atin eh. Kaya dito sa PMCFI, di bago sa amin yung volunteerism kasi ganun na ginagawa niyo mula ever nang since. pumasok ka sa Marines, volunteer ka na. Yung word na volunteerism. Yan ang, alam mo, tuwing may tasking, kagayan may tasking na naman kami, ganito. Pasok kagad sa isip na, hindi naman kami private agency na, saan tayo kukuha? Paano tayo mag-recruit ng mga tao? Paano automatic ang namin? Sino ba ang mga Marines dyan sa lugar na yan? Tatawagan mo yan. Oh, pwede ka bang Oh, sir, anytime. Ikot na kami doon. So, yun ang parang na-inculcate na namin sa sarili namin na pag may mga ganito, pwede namang tumulong. Yeah. Doc Cherry, alam mo, nakita ko personally how nag-change yung attitude ng mga tao from the time, kasi nag-volunteer ako sa Marine Corps as a reservist noong 2000 after I graduated from the National Defense College. So, diretso nga na dinala kami sa, the fight was in Narciso Ramos Highway, Maguindanao, ganun sir, di ba? If we have Marawi now, doon sa areang yon. So, tinas kami to gather mga used clothing, used toys, ganun-ganun. And personally naming dinadala. Paglapag talaga ng C-130 sa airport, andyan na siguro mga 4 na M35 na punong-puno ng Marines, mga armor vehicles, ganun. Yun ang convoy namin. And kami, as an officer, we cannot ride all in one vehicle lang. Kasi daw, pag na-ambush, edi ubos kami. Ganon. So, yun ang... Distributed sila. Distributed. So, tapos pag dumadaan kami sa mga karsada, yung mga bahay-bahay, nagsasara ng bintahan na pag nakikita kami. Ganon. At that time, ma'am? Yeah, at that time. Takot sila. Yeah, Bale. takot. Oo. Kasi pag nakakita ng uniforme, akala may gera na agad. Ganon. So, after 10 years, bumalik ako, bumalik kami. Alam mo, yung mga bata, kumakaway, ganon. Lumalabas ng mga bahay nila. Tapos sa Tawi-Tawi, di ganun din na naka-convoy kami. The time we went there, naka-civilian vehicles na lang kami. Pumupunta sa office ni Mayor, ganon. Iba. Nawala yung parang sense of fear sa uniform personnel. So, that means nag-work yung 80-20, yung CMO. Exactly. Kasi ngayon, ma'am, witness ka nung time na may parang fear of soldiers kasi yun nga, baka may gera na naman kaya sila nandito or baka anong gawin baka na sa atin. Yung baka ganyan. may mag-a-ambush sa amin, ganon. Pero, ngayon nga ma'am, ganun nga, pag nakikita tayo na nandun sa isang lugar, lalapit po sila, tutuwa po sila na meron pong mga military personnel na pumupunta. And thankfully, yan pala yung mga strategic plan nyo rin po dati. Yes. Nung una, kinakantsawan kami. Especially yung mga specialized units na panay ang training nila. Guns. Magaling din kami dyan. Pero ito, mas maganda kung dito muna tayo. Yes, sir. So, makikita sa result na bakit yung Marines lahat yung naka-neutralize nito? It's because of the help of the people na tinulungan din namin.
that's I think, sir, the importance of really the PMCFI, no, yung mga ano natin, no, yung mga plans din po natin and goals po natin sa PMCFI, na it will be dito natin iaano yung mga pagvo-volunteer para maka-reach po sa yun, nakita natin yung importance ng ng goal ng mga military to soften the yung ayaw natin na ang military ay puro giyera lang and and then as help doon na po natin iaambag yung mga through PMCFI, makaka-help tayo sa mga goal ng military na talagang maano yung civil military operations. Yes, and on how we can help out win the war, win the peace. Ganyan, by winning the hearts and minds of the people. Yeah. Yes, at dahil sa program yung ito, Doc, at least narinig ng mga, lalo na yung mga young Marines, mga bagong lieutenants, yung aming kwento sa Marines. Ang buhay namin sa Marines noon, our experience, hindi lang sa larangan ng mga labanan during the internal security operations, but as well as doon sa pagtutulong sa ating mga kababayan. Walang anuman po yan, sir. Actually, kami po talagang dapat thank you sa inyo for coming here and sharing us your experiences po, no? And also actually sa hindi mga nakakaalam, silang dalawa po, si Sir Saban and si Sir Songano, po sila, na-awardan po to ng the Outstanding Philippine Soldiers or TOPS. Oo, si Sir Saban is 2003. And then si Sir Songano naman is 2005. And not only that, na-awardan po sila ng ACES din po. Yung Award for Continuing Excellence and Service. Award for Continuing Excellence and Service. Si Sir Saban naging awardee noong 2008. And si Sir Songano naman is 2019. Ayan, no? With all of their achievements sa mga nagawa niyo po, nakita po ng country po natin yung halaga ng mga ginawa ninyo, and you really deserve the awards din po. Ayan. Thank you so much. Thank you rin for having us, and thank you sa podcast na to. Our aim really is to reach out to all those who would volunteer to help us out. Exactly. Ang daming nating magagawa para sa ating mga kababayan, at kung wala yung tulong nyo, maaring yung volunteerism natin ay mag-expect pa ng mas maraming biyaya galing sa iba. Pero kung kayo ay tutulong sa amin, napakadali ng ating pagresolba ng mga problema ng ating mga kababayan. Exactly. Ma'am, may you share, ma'am, kung paano po sila? Yes, oo. Okay. Adding to what General Saban said, hindi natin kailangan maging fast food giant as McDonald's. In our own little way, we can be of service. We could be a volunteer for PMCFI. So just subscribe to our website and see how you can support the Philippine Marine Corps Foundation, Inc. Yan. Thank you. At samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na kwento ng serbisyo. Kami ang inyong PMCFI Volunteers.